Hay! Mag-ingay ang mga solid Math Dali classmates natin! Ayan! Kumanda na dahil nandito tayo sa isa na namang episode na masaya at puno ng kaalaman. Welcome boys and girls all over the world! Ako si Kuya Robbie, ang magpapabago ng pananaw nyo na hindi mahirap ang math, kundi Math Dali! Math Besties! Simulan na natin ang masayang araw na to kung saan sasamahan natin ng excitement at dagdag kaalaman ang pag-aaral ng math. Ito po ang Math Dali. Kung handa na, simulan natin ito. Okay, ito ang nagpadala ng ating sulat at ang sabi niya ay, To our math bestie Kuya Robbie. Kumusta po kayo? Ako nga po pala si Carlos Sakay. Ang topic po namin next week ay multiplication of decimals by powers of 10. Gusto ko po sanang mag-advanced study para handa ako sa mga question ni teacher. Aba, okay na okay yan. Pwede niyo po ba akong tulungan para mas madaling maintindihan ang lesson namin? Salamat po kay Robbie. Love, Carlos. Oh, Carlos! Fan na fan ako, lalong-lalo na yung pagtalon mo. Pero ngayon, magtatanong tayo ng mga decimal point. Dahil nga, may kinalaman yan sa ating lesson for today. Pero tama yan ha. Dapat nag-a-advanced study tayo para kayanin natin na makipagsabayan sa klase at masasagot natin ang tanong ng ating teacher. Tumutok ka lang sa episode ngayon at isama mo na rin yung mga klase mo dahil yan ang lesson natin for today's video. Mental multiplication of decimal numbers by powers of 10. Kayang-kaya to. Isa to sa mga favorite ko. Okay? Mag-ready na tayo? Let's go! Alam niyo ba na kaya nating mag-solve mentally by powers of 10? Classmates, pag sinabing mentally, kaya-kaya natin gawin yan. So sabayan niyo ako. Ganun tayo dahil sabay-sabay nating magagawa ang lahat ng mga ibibigay kong katanungan. Madaling-madali lang to, classmate na yan. Kayang-kaya natin to. Ano nga muna pala yung powers of 10? Ito yung pag-multiply or pagde-divide ng numbers by 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, and so on. Diba? So bago ko i-reveal sa inyo yung powers ng numbers na ito, try muna natin to. Let's multiply by 10, 100, and 1,000. Game? Game tayo. First example. Let's multiply 15 hundredths by 10. 1500 times 10 is what? Isosolve muna natin to gamit ang nakasanayan nating solution, okay? Yung basic muna, tapos gagamitin natin yung powers natin. Ayos ba, classmate? 0 times 5 is 0. 0 times 1 is 0. 0 times 0 is 0. Next, multiply naman natin ang 15 hundredths by 1. We'll get 1 times 5 is 5. 1 times 1 is 1. Then 1 times 0 is 0. And then we add the partial products. Ang sagot po ay 1 and 5 tenths or 1.5. Ano naman ang sagot sa 15 hundredths times 100? Solve natin. 0 times 15 hundredths is 0. Then multiply natin ulit sa isa pang 0. 0 times 15 hundredths is 0 ulit. And lastly, 1 times the given factor will get 5, 1, and 0. Add the partial products, will get 15. Oh, naubos pansamantala yung powers nyo? Huwag kayong mag-alala. Don't you worry. May ituturo kong technique para ma-recharge yung powers natin at mabilis na lang to. Okay? Ihanda na yung dalawang daliri natin. Okay? Lagyan natin dito. Pwedeng isa, pwedeng dalawa, pwedeng sabay. Let's multiply 15 hundredths by 10 ulit. Paano ba yung technique na gusto mong ituro sa amin, Kuya Robbie? Ganito lang yan. I-move lang natin ang decimal point base sa number of zeros ng powers of 10. In this case, tingnan na mabuti. Since 10 ay may isang zero lang, we will just move the decimal point one place to the right. Yun na yun. Diba? Take note, classmates. Ang movement ng decimal point ay
Hindi to the left, to the right. Okay? Therefore, tignan nyo mabuti. Ito na yung magic natin. 15 hundredths or 0.15 times 10 is 1 and 5 tenths or 1.5. Diba? Isang 0 doon sa 10, yung movement ng decimal point, isa rin. Oh. Madali, di ba? Madali, classmates. Pwede kayong gumanon din pagkatapos. Kaya natin masagot mentally o hindi na kailangan ng pen and paper to solve it. Ito naman. What is 15 hundredths times 100? Ano sa tingin nyo ang product? Ang bilis, di ba? Dahil dalawang zero ng 100 will move the decimal point twice to the right. Kaya ang product natin ay 1, 2, 15. Nakuha pa ng lahat? Ginamit niyo ba ang inyong technique? Paano naman ito? 15 hundredths times 1,000. Dahil ang 1,000 ay may ilang zeros? Tatlo. We'll move the decimal point 3 places to the right. Okay, let's move. 1, 2, 3. Ang ating product ay 150. At kapag sinolve natin using the longer method, pareha sa makikita nating sagot. Huwag malilito kapag minumultiply natin by 10, 100, 1,000, and so on, we always move the decimal point to the right. Base sa number ng zeros ng powers of 10. Okay? Pag multiplication, to the right. Nakakasabay ba ang lahat? Ito naman. Paano mag-multiply or paano naman kung mag-multiply tayo by 1/10, 100th, or 1,000? Pag may mga points na, 0.1, 0.01, 0.001. Kaya natin ito. Ihanda ulit ang ating powers. Kayang-kaya yan. Madali lang yan. Let's try. 15 and 3/10 times 1/10. Paano natin isusolve to mentally, Kuya Robs? Okay. Ganito lang yan. Need muna nating alamin kung ilang decimal places meron sa given power of 10 factor natin. So, sa factor na 0.1 or 1/10, meron tayong 1 decimal place. Therefore, isang beses lang natin to i-move. But this time, not to the right, to the left. Okay? Pag may point, left tayo. Ang given natin ay 15 and 3/10. So, 15.3, and we shall move the decimal point 1 place to the left. Kaya ang product natin ay 1 and 53 hundredths or 1.53. Nakuha ba ng lahat? Ganun lang yun. Next example, mental math tayo. What is 15 and 3/10 times 100? Alamin muna natin kung ilang decimal places meron ang 100. Ilan? Dalawa. So we move the decimal point 2 places to the left. At ang final answer natin ay 153 thousandths or 0.153. Ito naman. What is 15 and 3/10 times 1,000? O ilang decimal places ng 1,000? 1, 2, 3. Correct. Tatlo. So i-move natin ang decimal point ng 15.3 ng tatlong beses pakaliwa. Dahil may point tayo, di ba? Kaya ang final answer natin ay 153 10,000ths or 0.0153. Nakuha ba ng lahat? Nakakita ba kayo ng pattern? Sige, ito. Magbibigay muna ako ng example bago tayo dumiretso sa ating quiz time. Okay? What is 1 and 43 hundredths or 1.43 times 100? So, okay. Bago natin isolve to mentally, i-check muna natin kung ilan yung zeros na meron yung 100. At dahil dito, ang magdidikta kung ilang beses tayo mag-move. At since meron tayong dalawang zeros dito sa 100, therefore, we will move the decimal point twice to saan? Left or right? Right, tama. Dahil walang decimal point. Okay, let's move. 1, 2. Ang final answer natin ay 143. 143. And that means I love you. Okay? Parehas pa tayo ng sagot?
Mahusay tayo ah. Okay, next example. What is 32 and 1/10 times 1/10? Okay? For this given, kailangan mo natin i-check yung ilang decimal places meron ang isang or 1/10 dahil yun ang magiging basis ng bilang ng pag-move ng decimal point natin. At since ito ay may isang decimal place, therefore, we shall move the decimal point once to saan? Left or right? To the left. Kaya naman, let's move right now. 1. Kaya ang final answer natin ay 3 and 21/100. Nakuha ba ng lahat? Okay, classmates, short recap muna tayo. Okay? Kapag multiplication of decimal numbers by 10, 100, or 1,000, or so on, we will just move the decimal point to the right the same number of decimal places or places as there are zeros in the power of 10. Simplify natin. Kung ilan yung zeros ng power of 10 natin, yun yung ilang beses nating i-move yung decimal point natin. But to the right, okay? Kapag multiplication of decimal numbers by 1/10, 100, or 1,000 naman, i-move natin ang decimal point to the left na kasindami ng decimal places in the power of 10. Tandaan nyo, kapag walang decimal point, to the right. Kapag may decimal point, to the left. Okay? Okay. Napansin niyo yung pattern natin? Easy peasy, di ba? So, okay na ba ang lahat? Taas ng kamay kung handa na sa ating quiz time. Okay. For our Math Dali quiz time, kadalasan, ini-invite ko kayo na maglabas ng ballpen, ng pencil, ng lapis. Pero ngayon, ito lang kailangan natin. Okay? Dahil mag-mental math tayo. Be ready dahil magsisimula na ang ating Math Dali quiz time. Let's do this, classmates. Okay, question number 1. What is the product of 2 and 543 thousandths? Kita natin yung number. And 100. Is it 2,543 10,000ths? Is it 25 and 43 hundredths? Is it 20 or 254 and 3/10? Or 2,543? Ano nga ba? A, B, C, or D? 20 seconds para i-analyze. Pero kaya-kaya na go dito in 2 seconds. Go! Analyze muna natin. Yung power of 10 natin, ano nga ba? May decimal point or wala? Wala po, Kuya Robby. Ilan yung zero niya? And time is up. Ang tamang sagot ay letter C, 254 and 3/10. Sige, mga classmate, paano nga ba naging letter C? Since ang 100 ay may 2 zeros, therefore, we'll move the decimal point twice to the right. Kaya ang final answer natin ay 254 and 3/10. And that is letter C. Ganun lang kasimple. Parehas pa tayo ng sagot, letter Z. Sana hindi kayo narito sa mga pagpipilian, no? Tsaka, classmate, tandaan nyo again, pag may decimal point, left. Kapag wala, right. Okay? Let's proceed to question number 2. Eto na yon. What is the product of 212 and 3/10 and 100? Is it A, 2,123 10,000ths? B, 2 and 123 thousandths? C, 21 and 23 hundredths? Or D, 2,123 20 seconds go? Ano nga ba ang produkto ng ating equation? 212.3 times 0.01. Kuya Robs, may decimal point. May decimal point. So, saan tayo punta? Left or right? Time is up. Ang tamang sagot ay letter B, 2 and 123 thousandths. Solve natin. Okay. Since ang 100 ay may 2 decimal places, so, i-move natin ang decimal point ng 212 and 3/10 ng twice to the left. Okay. Kaya ang magiging sagot ay 2
and 123 thousandths or 2.123. And that is letter B. Sino ba nakakuha ng samang sagot? Okay, ang samang sagot ay letter B. Let's go to our Math Dali question number 3. Ito. Kayang-kaya ito. What is the value of n in 8,912 10 thousandths times 1,000 is equal to n? Again, it's 8,912 10 thousandths times 1,000 is equal to n. Is it A, 891 and 2 tenths, B, 89 and 12 hundredths, C, 8 and 912 thousandths, or D, 8,912 thousandths? Ang dami mga numbers. 20 seconds, go. Tignan niyo muna yung ating power of 10. Okay? It is 1,000. So, left or right? We go with right. How many? Malalaman natin right about now. Time is up. Ang tamang sagot ay letter A. It's 891 and 2 tenths. Paano nga ba naging letter A, Kuya Robs? Gawin natin. Math dali lang yan. We'll just move the decimal point 3 places to the right dahil meron tayong tatlong zeros doon sa 1,000. If we move the decimal point, ang final answer natin agad-agad ay 891 and 2 tenths. And that is letter A. Diretso tayo agad sa question number 4. True or false? 162 thousandths times 10 squared is equal to 16 and 2 tenths. Ano to? Kaya na yan. True or false? 20 seconds, go. Meron tayong panibagong in-insert pero actually, review lang to ng ginawa natin before. Huwag kayong kabahan. Mas dali lang to. Tama ba to? True or false? And with that, malalaman natin ang sagot dahil time is up. Ang tamang sagot ay true. True rin nga ba ang sagot nyo? Solve natin. Natatandaan nyo pa ba yung lesson natin before kung paano mag-simplify involving exponents? Ang 10 squared is the same as 10 times 10 or that is 100. So kung meron tayong 0.162 or 162 thousandths times 100, mas madali lang yan. Diba? I-move lang natin ang decimal point twice to the right, giving us a product of 16 and 2 tenths. At pwede rin nating sabihin na ang value ng exponent ng 10 ay nagsasabi ng bilang ng 0 o kung ilang beses natin i-move ang decimal point. You get my point? Okay. So sa ating given na 10 squared, ang 10 ay may exponent na 2. Kaya, minove natin ang decimal point ng 2 beses to the right. So, ang final answer natin ay 16 and 2 tenths. Tama ba ang ating given problem? Tama? Yes. Okay, last question na tayo. Diretso tayo sa question number 5. What is the value of n in 672 and 1/10 times n? And it's equal to 67 and 21 hundredths. Panibago to. What is the value of n in this equation? 672 and 1/10 times n is equal to 67 and 21 hundredths. Ay, maganda to. Gusto ko to. Is it A, 10, B, 100, C, 1/10, or D, 100? 20 seconds, go. Working backwards tayo. Pro tip, classmate. Tignan nyo kung saan nag-move ang decimal point. Tignan nyo muna. From 672.1, naging 67.21. Time is up. Let's solve this. Ang tamang sagot ay letter C. That's 1/10 or 0.1. Bakit naging letter C? Classmates,
i-analyze natin yung given numbers. From 672 and 110, naging 67 and 21 hundredths. Nakita natin yung pag-move ng decimal point na one place to the left. Therefore, ang 672 and 110 ay minultiply ng 110. Diba? Pag may point, nag-move ka to the left. Ilang beses? O isa. Saktong-sakto. To make sure, double check natin. 672.1 times 110, ang sagot na makuha natin ay, yun nga, 67.21. Kaya sure na tayo sa ating value ng n. Ano ba nakuha ng score? May naka-perfect 5 pa? Good job! Kung nagkamali ka man, don't worry, okay? Pwede mong balikan yung lesson natin at aralin kung saan tayo pwedeng mag-improve pa. And then, try harder para maging mahusay tayo. Mas okay rin na mag-review with your best friend or your classmate. Sabay na rin kayo manood ng Math Dali, di ba? Mas masaya yung lessons natin kapag may kasama. Master na natin ang multiplication of decimal numbers by powers of 10 at kayang-kaya na natin gawin to mentally. Kaya naman sa next episode, from multiplication, division naman tayo. Di ba? Yan ang ating imamaster. Kay Carlos pala na nanonood sa atin, maraming salamat. Sana nakatulong ang lesson natin for today para makapag-advanced learning ka sa iyong math lessons. Sobrang galing mo. Proud na proud ako. Pero classmates, may mga math topics ba kayo na medyo challenging sa inyo na gusto nyo pag-usapan natin dito sa Math Dali? Pwede nyo yan i-share sa amin. Mag-message na kayo sa Facebook page ng Knowledge Channel para sa mga lessons na kailangan nyo pag-aralan para masagot at matulungan din namin kayo. Sama-sama natin gawing Math Dali ang math. That's it for today. I hope nag-enjoy kayo sa pag-aaral natin. But next time, mas marami pa tayong matutunan. Ako si Kuya Robby na nagsasabing, isip plus tiyaga equals Math Dali. Hanggang sa susunod, paalam!